Maraming mga tao sa buong mundo ang naniniwala na ang ating planeta ay sphere o globo, at may ibang nagsasabing ito ay flat lang, at may nagsasabi namang ito ay flat na pabilog. Subalit ano ba talaga ang hugis ng ating planeta? Narito ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa hugis ng ating mundo. Ang sabi ng science, nagre-revolve daw ang Earth sa Sun, sa bilis na 66,600 miles per hour, habang nagro-rotate din ito sa sarili nitong axis sa bilis na 1,000 miles per hour. Ngunit kung totoo ito, bakit wala man lamang tayong nararamdamang paggalaw? Dahil kahit nasa loob tayo ng sasakyan ay ramdam nating umaandar ito, o kahit kaunting paggalaw lang ng lupa ay ramdam na natin. Paano pa kaya kung ang mundong kinatatayuan natin ay umiikot ng 66,600 miles per hour, plus another 1,000 miles per hour? At kung talagang umiikot ang mundo, bakit ang mga eroplano ay nakakalanding ng eksakto sa runway? Ang sabi din sa siyensya, nangyayari daw ang lunar eclipse kapag ang anino ng mundo ay natatakpan ng buwan, at kung flat daw ang Earth, yung shadow daw ng Earth sa buwan ay flat din. At ang Earth mismo di umano ang umiikot sa araw. Subalit ganito ang sabi sa Joshua 10 verse 12 to 13. Pagkatapos, sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, "Araw, tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman buwan, tumigil ka sa taas ng lambak ng Ayalon." Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi ito lumubog sa buong araw. Totoo itong nangyari at hindi isang talinghaga lamang. Kaya kung ang totoong ang mundo ang siyang umiikot sa araw, bakit ang araw at buwan ang pinahinto ng Diyos? At hindi ba't ang Earth ay nilikha ng unang araw pa lamang? At ang araw, buwan at mga bituin ay nilikha lamang ng ika-4 na araw. Kung gayon, saan umiikot ang Earth noon para magkaroon ng araw at gabi? At ito naman ang mga verse na nagpapatunay na totoong umiikot ang araw sa Earth. Ang pag-ikot ng araw sa mundo ang dahilan ng mga seasons. Mainit sa lugar kung saan mainit ang araw at malamig naman kung saan malayo ito. Ang kaya lamang paliwanagin ng araw ay ang kalahating bahagi ng mundo. Kaya sa kalahating bahagi ay gabi, at sa pag-ikot ng araw at ng buwan sa mundo, eventually ay magtatagpo sila, at dito nagkakaroon ng solar eclipse. Pansinin mo din tuwing lunar eclipse, ang pagdilim ng buwan ay nangyari muna from upper left to lower right. Pagkatapos ay magkukulay pula ito, at muling magliliwanag from lower left to upper right. So ang ibig bang sabihin na ang mundo ay gumalaw muna sa ganitong direksyon? Pagkatapos sa kabilang direksyon naman. At ito naman ang mga verse na nagsasabing ang Earth ay hindi gumagalaw. Ganito din ang paniniwala ng mga sinaunang Israelita, ang Earth ay nakafix sa mga pundasyon. Ang araw at buwan ay magsinglaki lamang. At sila ang umiikot sa mundo. Kasama ang mga bituin at sila ay nasa loob ng firmament o harang na naghihiwalay sa tubig na nasa itaas, at sa tubig na nasa ibaba. Ibig sabihin may mga tubig sa ibabaw ng kalangitan, at dito nang gagaling ang napakaraming tubig na nagpabaha sa buong daigdig noong panahon ni Noah. At dahil hindi naman ito itinuturo sa school, marami tuloy ang hindi naniniwala sa Noah's flood at sa Biblia. Dahil ayon sa ibang mga scientist, ay hindi daw sapat ang tubig sa Earth atmospheric system para pabahain ang buong daigdig. Sa ikalaliman naman ng lupa ay naroon ang Sheol, o Hades na daigdig ng mga patay. At direktang nasa ibabaw naman ng mundo ang trono ng Diyos. Magkaiba ang sphere sa circle dahil ang sphere ay parang bola ngunit ang circle ay ganito. At ito ang nagpapatunay na bilog ang ating mundo, ang sabi sa Isaiah 40 verse 22. Siya ang nakaupo sa itaas ng bilog ng mundo. At nasa ibabaw ng firmament ang trono ng Diyos. Kaya nga kinumpara ng Diyos ang Earth sa isang footstool. Dahil tayo ay nasa paanan ng Diyos. Kaya hindi totoong nasa malayong galaksi o lugar ang Diyos, dahil noon pa man ay nandyan lang siya sa itaas natin, at iniingatan tayo at binabantayan, araw man o gabi. At sa huling araw ay mabubuksan ang firmament gaya ng isang scroll. At makikita nating lahat ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kahit nasaan panigman tayo ng daigdig. At dahil may firmament na kasing tigas ng cast metal mirror sa ibabaw ng Earth, ay walang makakapasok dito na mga alien. At wala ding taong makakalabas ng Earth. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. Ito pa ang patunay na may mga tubig sa taas ng firmament. Kapag tumatama ang rocket sa firmament ay nagkakaroon ng rippling effect.
Tulad ng nakikita natin kapag may batong tumama sa ibabaw ng tubig. Pansinin niyo din ang mga rocket launch. Imbis na dumiretso ito paitaas ay laging patagilid ang lipad nito. Bakit? Dahil pagpadiretso nila itong pinalipad, ay tatama lamang ito sa firmament at ayaw nilang makita ito ng mga tao. Kaya palilikuin na lamang nila ang rocket at pababagsakin sa dagat. Tignan mabuti kung paano tumama ang rocket sa firmament. I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. Napansin mo ba? Parang sumalpok sa malaking tubig. Kaya walang taong makakarating sa Mars o sa alinmang planeta. Lahat ng pinapakita nilang mga kuha di umano sa Mars ay CGI lamang o computer-generated images. In short, edited o fake. Ito ang isang live footage nila ng spacecraft sa outer space di umano nang may biglang lumitaw na daga. Paano naman mabubuhay ang daga sa outer space? Ang mga pinapakita nilang mga video ng mga astronaut ay hindi talaga sa outer space, kundi sa malaking swimming pool at pinalitan nila ng background. Kaya nga maraming beses na din nakuhaan sa kamera ang mga water bubbles na lumalabas sa spacesuit ng mga astronaut. At para magmukhang sila ay nasa zero gravity, kinabitan nila ng harness ang mga astronaut. At nilagyan ng hairspray ang buhok ng mga babae. Kung mapapansin niyo, minsan ang buhok ay malayang gumagalaw. At hindi na kailangan ng hairspray sa ganitong video. Nakikita mo din ba ang pagkakaiba sa dalawang shots na ito? Ngunit hindi nila maluloko ang lahat ng tao dahil kitang-kita ang mga maling editing nila. Dahil kung zero gravity talaga doon, bakit nahulog ang hawak ng astronaut na ito? Ang sabi din sa siyensya, ang buwan daw ay isang solid object na kumukuha ng liwanag sa araw. Ngunit ayon sa Biblia, ang araw, buwan at mga bituin ay mga luminaryos o ilaw sa kalangitan upang mabukod ang araw sa gabi. Nakakita ka na ba ng buwan kapag umaga? Napansin mo ba na tila translucent ito o nakikita mo ang langit sa likod niya? At sa gabi naman, napansin mo ba na may mga pagkakataong makikita mo ang mga bituin sa likod ng buwan? Ito ay dahil ang buwan ay gawa sa plasma. Isang fourth state of matter. Hindi siya solid, liquid or gas. The moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomena, cosmic plasma. At dahil hindi siya solid, walang taong makakatapak dito. Lahat ng moon landing na pinapakita nila sa atin ay fake. Giant leap. So, I guess you want to do it again. Okay. Dahil kung talagang vacuum ang space at walang hangin doon, ay bakit hinangin ang flag na nilagay nila di umano sa buwan? At sa mga larawang kuha nila di umano sa buwan, bakit walang mga bituin? At bakit maliit lang ang Earth kundi hamak na mas malaki ang Earth sa buwan? At kahit sino mang astronaut ang hamunin mong sumumpa na nakapatong ang kamay sa Biblia, na totoong nakarating sila sa buwan ay hindi ito kayang gawin. Panoodin natin ang unang press conference ng 3 astronaut na di umano ay unang nakatapak sa buwan. Bakit kaya ganito ang kanilang mga itsura? Imbis na masaya ay mukha silang malulungkot. At para bang hindi nila alam ang isasagot sa mga tanong. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Sa 3 astronaut na ito, si Buzz Aldrin na lang ang natitirang buhay. At nang tinanong siya ng isang bata kung bakit hindi na sila bumalik sa buwan ay ganito ang kanyang sagot. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. Ibig sabihin inaamin din niyang hindi sila nakarating sa buwan, kaya hindi sila makakabalik. Ang NASA at lahat ng space agencies ay hawak ng Illuminati. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit solar system ang tinuturo nila sa atin. Kung saan ang araw ang nasa gitna ng universe. Dahil noon pa man ay sumasamba na sila sa araw. Sabi sa Biblia sa Judas 1 verse 13,
Ang mga planeta sa solar system ay mga wandering stars lamang. At hindi talaga planeta gaya ng Earth. At ganito ang kanilang itsura sa kalangitan kung gagamit ka ng zoom camera. At ganito naman ang itsura ng bituin. Tila ba sila ay nasa tubig? At kung kukuha ka naman ng long exposure shot ng mga bituin, makikita mong sila ay umiikot sa mundo. Maliban sa North Star o Polaris na nakafix lamang. Ang mga bituin ay nakaset sa firmament kaya may eksaktong placement dito. Kaya lagi natin nakikita ang same constellation sa kalangitan. So, pag may nakikita tayong meteor shower o shooting stars, hindi ito nanggagaling sa labas ng firmament. Kung mapapansin nyo na iba-iba din ang direksyon ng falling stars. Minsan ay paitaas, minsan ay pababa, minsan naman ay may patagilid. Ibig sabihin ang mga bituin na ito ay gaya din ng mga planetang alam natin, mga wandering stars o ligaw na mga bituin. Sila ay hindi nakaset sa firmament. So malaya silang gumalaw sa kahit anong direksyon. Kung totoong 238,000 miles ang buwan mula sa Earth, ay bakit kayang i-zoom ito ng napakalinaw gamit ang DSLR camera? Gayon din ang araw, kung totoong 93 million miles ito mula sa Earth ay bakit nakikita natin itong nasa likod lamang ng mga ulap? Sabi ni Aristotle, pag ang barko ay papalayo ng papalayo, mapapansin natin na tila ito ay lumulubog at unti-unting nawawala sa ating paningin. Ito daw ay nangyayari dahil ang mundo natin ay hindi flat, kundi ito daw ay pakurba. At kung flat daw ang mundo natin, hindi daw mawawala ang barko kapag ito ay lumalayo. Subalit alam mo bang hindi sila nawawala sa ating paningin dahil lang sa kurba ng mundo? Kundi nawawala sila dahil sa limitasyon ng ating paningin. Ngunit kung gagamit ka ng zoom camera, makikita mong ang barko ay nandun pa din at ang araw ay nagmumuka lamang na sumisikat at lumulubog dahil sa ating perspective. Ibig sabihin kapag papalayo sa atin ang isang bagay, ay lumiliit ito ng lumiliit hanggang sa hindi na natin ito makita. At ito pa ang isang halimbawa na totoong may limitasyon ang ating paningin. Ang tubig naman ay level of flat kahit ano pa man ang shape o lagayan nito. Kaya imposibleng kumurba ito sa isang globo. Hindi globo ang Earth, kahit nasa eroplano ka man ay wala kang makikitang kurba sa mundo. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature? No. No? There's no curvature? It's just all flat. Kapag nagpalipad ka naman ng high-altitude balloon na may nakakabit na normal camera lens, ay ganito ang makikita mo sa itaas, flat at walang kurba ang mundo. Subalit kung gagamit ka naman ng camera na may wide-angle lens, gaya ng GoPro, ay makakakita ka talaga ng kurba dahil sa fish eye effect. Ganito naman ang halimbawa ng fish eye effect. Ang mga satellite ay hanggang dito lang sa low Earth orbit. At nakakarating sila dito sa pamamagitan lang din ng high-altitude balloon. Eventually puputok ang lobo at babagsak ito. At magpapalipad lang ulit sila ng panibagong mga satellite. Nang tinukso ni Satanas ang Panginoong Hesus, dinala niya siya sa pinakamataas na bundok at pinakita sa kanya ang kaharian ng mundo. Naisip mo bang imposible itong mangyari sa isang globo? At ganito ang itsura kung globo ang ating mundo. Nai-imagine mo ba? Tama. Nakabaliktad pag ikaw ay pumunta sa Australia galing Amerika. At kung flat daw ang mundo natin, mayroong dulo ang Earth. So, literal daw na malalaglag ang mga barko kung may dulo ang mundo. Subalit noong 1931, si August Piccard ng Germany ay nakarating sa 10 mile above Earth gamit ang isang hydrogen balloon na kinabit niya sa isang aluminum capsule na pwede niyang sakyan. At ganito ang eksakto niyang sinabi kung ano ang itsura ng mundo. It seemed a flat disk with upturned edge. Ibig sabihin, wala siyang anumang nakitang kurba sa Earth at nakita din niya ang dulo nito na nakaangat. Ang dulo ng daigdig ay walang iba kundi ang Antarctica. Dahil ang Antarctica ay hindi talaga isang kontinente, kundi napakataas at napakalawak na ice wall na nakapalibot sa buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit hindi natatapon ang tubig ng karagatan sa outer space. Kaya nga kinumpara ng Diyos ang dulo ng mundo as clay to the seal, that stand as a garment. Dahil kapag sinelyuhan mo ang isang bagay gamit ang clay, ay nakaangat ang buong paligid nito. Ang lahat ng picture ng Earth na pinapakita nila sa atin ay Photoshop lamang. Sa katunayan, inamin ito ni Robert Simon, isang empleyado ng NASA. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's has to be. Then there was another layer to sort of simulate the atmosphere, but it's
has to be. It is photoshopped, but it's has to be. Alam mo bang matagal na nila tayong niloloko? At ano ang purpose ng panlolokong ito? Upang paniwalain ang mga tao na walang Diyos. At tayo ay nag-evolve lamang mula sa mga unggoy, at ang universe ay aksidente lamang na nabuo mula sa pagsabog. At sa lawak ng universe na ito, tayong mga tao ay insignificant lamang. Ganito ang tinuturo nila sa atin sa school. Kaya ang ilan sa atin ay tumandang walang pagkakakilala sa Diyos. At hindi alam ang purpose sa buhay. Kung hahanapin mo talaga ang Diyos, ay i-reveal niya talaga ang kanyang sarili sa iyo, at mararamdaman mo kung gaano kanya kamahal. Kung ikaw ay Kristiyano at naniniwala ka pa din na ang mundo natin ay globo, suriin mong mabuti kaibigan. At hindi din kita pinipilit na maniwala sa akin. Pairalin pa din natin ang kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Gawin pa din natin ang makakabuti sa kapwa. At makakalugod sa makapangyarihang Diyos. Kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutan i-like, share at mag-subscribe ka na din sa ating channel. Maraming salamat at God bless.